Mag-international travel ka ba this 2026? At kung first time mo, normal lang kabahan. Yung tipong excited ka pero may konting takot. Well, worryless kasi ako rin ganyan. Kaya bago pa man ako mag-airport, sinigurado ko munang ready ang lahat. Hindi para mawala yung kaba, pero para mabawasan siya. So ito yung mga inisikas ko before flying international, and we are going ngayon sa Vietnam, sa Ho Chi Minh. Una, e-travel required to. So pinil out ko na siya ahead of time para iwas stress sa airport. Napakadali nang gawin na to. Punta lang kayo sa eGov app, tapos open nyo lang yon, then punta kayo sa travels, tapos pindutin nyo yung e-travel doon. After nyan, ayan. Dahil palabas tayo ngayon ng Pilipinas, magde-departure tayo. So may lalabas dyan na fill up form, i-fill up nyo lang yan. Then after that, may mag-i-email sa inyo QR code na ipepresent nyo rin mamaya sa airport. Next is documents. Passport na valid for 6 months, flight details at hotel booking. Lahat yan dapat naka-prepare na at naka-folder. Of course, i-check nyo muna kung kailangan ng visa or visa-free yung country na pupuntahan nyo. So, dito sa Vietnam guys, visa-free tayong mga Filipino and allowed tayong mag-stay for 21 days. After that, nag-online check-in na rin ako. So, hindi ko na kailangan pumunta pa sa kiosk para mag-check-in. Pero ito yung kiosk guys, in case na hindi kayo nakapag-check-in online, dyan i-scan nyo lang itinerary nyo, tapos or i-enter nyo yung booking reference nyo, then tapos na kayo. At ito guys, before kayo umalis pala, magbayad muna kayo ng travel tax. Pwede kayo magbayad dito sa online, sa eGov app din. And pwede rin kayo magbayad sa airport, pero mas okay kung magbayad lang kayo ng online. Meron lang konting fees, pero mas okay kasi hindi lang kayo ipila lang mahaba pa sa airport. Pag nagawa nyo na yung pagbayad ng travel tax, e-travel, at of course, nakapag-check-in na kayo, proceed na kayo dito sa drop baggage. Don't worry guys, kung hindi nyo alam kung yung counter na pagdadrapan nyo ng baggage, punta lang kayo dyan sa malaking screen and makikita nyo dyan yung counter na dadrapan nyo ng inyong mga bagay. So dahil nakapag-online check-in na kami, nag-self bag drop na lang kami. Pero guys, ito yung pinakamatagal na process guys kasi mahaba yung pila. I suggest 3 to 5 hours before your flight, pumunta na kayo dito. Make sure lang guys na tama yung kilo ng mga bagahe nyo. After nyo mag-check-in guys, bibigay na yung boarding pass sa inyo, then diretso na kayo dito sa ito na, ito yung pinaka nakakatakot na part. Pero guys, successfully, smooth naman yung naging interview sa akin at tinataka naman din agad ako. Sponsored travel nga pala ako guys. Pero wala nang hinanap masyadong documents sa akin like AOS, bank certificate, yung mga other documents. Pero marami akong prepare. So, mas maganda maging over-prepared tayo. Para in case nagisahin tayo ng immigration officer, meron tayong isa. After sa immigration guys, punta na kayo sa mga gates nyo. Yung gate number nyo pala, andyan yan sa boarding pass. Kaya hindi kayo malilito kung nasaan kayo dapat pumunta. Makinig kayo sa mga announcements dahil guys, minsan nagpapalit sila ng gate kagaya namin. From gate 108, naging gate 105 na kami. Kaya naman, makikinig kayo lagi ng mga announcements. Dahil baka ayan pa yung maging dahilan para ma-miss nyo yung mga flight nyo. Nakapasa nga kayo sa immigration, pero naiwan naman kayo ng flight nyo. So, mas maganda maging alerto at makinig tayo palagi sa mga announcements para dire-diretso na tayo sa airplane. After nyo lipad na kayo and landing sa ibang bansa, feel surreal, bagong airport, bagong language, bagong paligid. Naka-arrive na kayo guys, immigration rate, SIM lang, passport, visa if needed, arrival card, claim lang kayo ng baggage, tapos finally makakalabas na kayo ng airport. Then finally may enjoy nyo na inyong trip po ng hinga sa bagong bansa, pagod,